Magandang gabi po. Welcome sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ako si Ma'am Rose. Ngayon po ay talakayin natin yung katanungan po ni Maribel. Ma'am Rose, ano po ba ibig sabihin na parang may uhog sa aking ihi? Ano po ba ibig sabihin nito? Alam niyo po yung pagkakaroon ng mucus sa ihi, ito yung maaaring sign nito na meron kang underlying health condition tulad ng UTI, irritable bowel syndrome, or ulcerative colitis, or kidney stone, no? Ang taong na dapat puntahan ay mga healthcare professional para manotice nila yung uhog sa ihi mo at lalo na kung nakakaranas ka ng cloudy urine. Paano ito susolusyonan? Depende ito sa kausapin mo yung doktor. Alam nyo yung tulad po na sabi mo, ang ihi mo ay may mucus. Kayo po ay nanonood sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Click lang po yung subscribe, pati yung bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Sa akin naman pong official Facebook page, Patnubay sa Kalusugan, mag-subscribe po kayo o kaya i-click lang yung follow, like, and share para makinabang yung mga friends ninyo. Ang ating pong tinatalakay itong nagkakaroon ng uhog or mucus sa ihi. Ito ay kinoconsider naman normal. Pero kung ang sanhi ng uhog sa ihi mo, maring ito ay during urination, meron kang nakikitang uhog, maring ito po ay simptoma ito ng ulcerative colitis. Ang ulcerative colitis, ang simptoma nito, nagkakaroon ka ng uhog sa ihi mo. Kaya kung may kasamang pananakit ng tiyan, pinupulikat ng tiyan, kaya pag nadudumi ka, nagmamadali ka, at saka nangangayayat ka, delikado kung meron kang uhog sa ihi mo, nakakaranas ka ng hapo at saka rectal bleeding. Ang ulcerative colitis, nagkukos ito ng uhog sa ihi mo, maring ito'y nag-originate sa yung digestive tract. Kaya may connection po yung digestive problem, yung ulcerative colitis, sa mucus production. Kasi po ang ulcerative colitis, ito'y inflammatory bowel disease, IBD, na nagkukos ng chronic inflammation and irritation sa lining ng colon. Kasi tinatry ng katawan mo para pagalingin yung inflamed na tissue, para gumaling po yun, nagpuproduce siya ng excess na mucus, kasi ang mucus tumutulong para yung irritated lining at malubricate yung passage ng stool. Ang mucus sa ulcerative colitis, nagkukos ito ng inflammation and irritation sa colon. Nagiging dahilan nito ng excess mucus production. Tapos yung mucus na yon ay mahahalo yan sa dumi mo. In some cases, pwede ito mag-travel sa tumbong mo, sa rectum. Ito'y mag-mimix sa ihi mo during urination na nag-a-appear na meron kang uhog sa ihi mo. I-monitor mo yan, no? Kailangan po nito ay magkaroon ka ng action at bisitahin mo yung doktor mo para sa ganon, ma-discuss yan, ma-determine kung ang mucus sa ihi mo ay related dito sa ulcerative colitis. Tulad po na sabi ko, yung excess mucus na napoproduce sa bituka, pwedeng mag-travel yan hanggang dun sa rectum mo at pwedeng maihalo ito sa ihi mo sa panahon ng urination mo. Kaya nga po yung exact cause ng ulcerative colitis ay nananatiling mystery, pero sabi ng mga researcher, ito daw po ay merong emphasis sa immune system. Pagka meron kang immune system malfunction, yung ulcerative colitis, yung immune system mo, mistakenly ina-attack yung healthy tissue sa colon mo,
Kaya nagkakaroon ng pamamaga at nagko-cause ito ng sugat. Pagka meron kang ulcerative colitis, ang microbial communities nandoon sa parts ng katawan mo, nire-refer doon sa gut microbiome. Itong itong communities na to, meron itong mga trillion of bacteria, viruses, and fungi. Lahat po ito in balance. Merong vital role yan sa kalusugan natin. Yung bacteria, pagka po kayo ay merong ulcerative colitis, yung good bacteria population mo nababawasan at nate-take over ito ng harmful bacteria. Kaya magiging epekto nito, diarrhea, constipation, bloating, gas, and abdominal pain. Pag umina ang immune system mo, susceptible ka sa infection. Kaya yung good bacteria, tumutulong ito para ma-regulate ang immune system mo. Para ma-restore yung balance ng gut microbiome, ay kailangan mag-take po kayo ng vitamin C, pampalakas ng immune system. Pinoprotect ang katawan natin sa infection na stimulate ang production ng white blood cells. At ang trabaho din po ng vitamin C ay napapabilis yung healing process at nagpo-promote ng formation ng new cell. At tumutulong sa iron absorption, kaya kung kayo po'y anemic, ang vitamin C tumutulong para ma-improve ang absorption ng mineral from the food, kaya napakahalaga po sa production ng red blood cells ng iron. At pagka nagtitake po kayo ng vitamin C, samahan nyo na po ng Super B complex. Pareho silang water-soluble vitamins, ibig sabihin, nakukuha mo yung nutrient value nito pag empty stomach, hindi ka pa kumain kasi madaling ma-absorb ito sa tubig. Ang Super B complex at ang vitamin C, water-soluble vitamins, ito'y 8B vitamins kasama yung B1, B2, B3, B7, B9, and B12. Ang Super B complex supplement ay merong potential impact para mag-boost yung energy level mo at tumutulong sa conversion ng food into energy. Pag kulang ka ng Super B complex, madali kang mapagod at mahapo. At ang vitamins sa Super B complex na water-soluble vitamins, inumin mo ito before breakfast, 30 minutes before breakfast, once a day. Alam mo yung gut fiber, ito yung mga hilatsa sa putas at gulay, ay nag-aak na prebiotic yan para pakainin yung good bacteria nandoon sa bituka mo para mag-promote sila ng growth. Tapos meron kang dapat prutas, gulay, katulad ng bawa, ng lahat ng gulay na under the sun, no? Maganda pala kain tayo ng gulay para may pagkain yung ating good bacteria. Pero pag kinakain natin processed food, sugar, and unhealthy fats, nasisira yung balance ng good bacteria, yung microbiome balance. Kaya yung mga processed food na yan, ito po ay nakakasira, no, ng bituka mo. Kaya maganda prutas at gulay at yung mahalaga to sa kalusugan ng bituka. Yung mga probiotic, ito ay supplement or fermented food, katulad halimbawa ng kimchi, pickles, gumawa ka ng atsara, yung fermented na gulay, katulad halimbawa, gagawa ka ng buro ng mangga, buro ng kamyas, yan po ay mga fermented food, no? At ito'y meron siyang beneficial bacteria, good for the colon. Kaya ito po sa research, itong mga probiotic like yogurt, kimchi, Yakult, kombucha, ito'y fermented food, no? Maganda ito, may advantage, makadagdag ng good bacteria sa ating bituka. Kaya po ang mga prebiotic, probiotic, nakutihan sa putas at gulay like onion, garlic, banana, and legumes, no? Dapat matuto ka rin mag-manage kasi pagka masyado kang balisa, masyado kang apektado ng problema mo, ay nagiging dahilan nito na nasisira yung microbiome community, yung environment mo. Magkaroon ka ng relaxation, relax ka, hindi ka masyadong pagod.
mag-deep breathing ka, nakakatulong yan. Meron ka 7 to 8 hours na tulog para yung katawan mo makapahinga, para mag-function ng mabuti yung ating colon. Yung ulcerative colitis na sabi ko po, merong kaugnayan yan sa ating immune system malfunction. Kasi pagka meron kang ulcerative colitis, ang immune system mo nagmo-malfunction ayon sa research na ito po may connection sa genetic. Halimbawa, may parent ka, may kapatid ka, genetic ba na meron silang ulcerative colitis, mataas ang chance na magkaroon pa rin, no? Kung meron kang family history ng ulcerative colitis, sooner or later, candidate ka na rin. Yung trillion of bacteria at viruses at fungi sa digestive system, ang tawag doon ay gut microbiome. Merong dapat balance yung ating ecosystem para mag-contribute para sa ganon ay pagka healthy ang microbiome mo ay merong beneficial dito para mapigilan ng pagdami ng good bacteria, ay mapigilan ng pagdami ng bad bacteria. Kaya kung meron kayong yung mga fermented food, no? Kaya ako po sa umaga, di ba, pag summer, maraming mangga, nagbuburo ako noon. Tapos, may panahon ng kamyas, binuburo ko yon. Ito yung mga fermented na gulay, prutas, no? Na ito yung pagkain ng good bacteria, tumutulong sa digestion, nutrient absorption, and immune system regulation. Kaya, mag-take ka ng vitamin C, Super B Complex, makakatulong yan sa iyo. Pati yung lecithin, ito po nag-i-improve ng cholesterol level, prevent ng heart disease, at improve your memory and learning and attention and concentration. Para maiwasan po natin ang pagkakaroon ng Alzheimer disease, maganda po meron po tayong lecithin, no? Yung calcium, magnesium naman, pampalakas ng buto, pampasarap ng tulog, para sa muscle contraction and relaxation, prevent cramps. Ang calcium, magnesium, ito yung maganda sa body and mind. Madali kang makatulog, ma-regulate ang production ng melatonin, para pampatulog yan. At saka ito rin po yung makakatulong sa ating, yung hilo, no? Itong ating calcium, magnesium. Available po yan sa Patnubay. I-chat mo lang ako kung nice nyo po magpa-deliver sa bahay ninyo. Ito po ay, yung cash on delivery, no? Yung probiotic, ito yung mga buhay na bakterya, tumutulong po ito para mapalitan yung mga beneficial bacteria sa bituka. Kaya marami pong mga brand, no? Maganda na sa mga health store, makakabili kayo ng probiotic. Yung prebiotic naman, ito yung mga fiber na maganda sa bituka mo. Nagpupromote ito ng growth and activity ng good bacteria. Yung prebiotic mula sa prutas at gulay at hulgarin bawa, nasabi ko nga, gumawa ka ng pepino pickles, kimchi, gumawa ka ng atsara, tapos yung mga aburong mangga, kamyas. Ito po'y maganda para mag-promote ng growth at activity ng good bacteria. Kaya kailan po meron tayong balanced diet, maraming prutas at gulay, para ma-nurture ang healthy gut microbiome. Kasi yung mga processed food, mga sugary drinks, excessive unhealthy fats, ito yung nakakasama. Nagkukos ito ng mucus sa ihi mo. Lalo na pag kulang ka sa tubig, tapos di ka dumudumi na regular, constipated ka, pwedeng mag-cause ito ng inflammation ng ating colon. Pagdadamagayan, itong mucus, ito'y protection para itong mucus kasi pampadulas, para meron ding taglay na parang pampatay doon sa mga infection ng mucus. Kaya pero pag marami yung mucus sa ihi mo, tulad na sabi ko, normal substance siya, pinuproduce ng urinary tract para mag-trap ng bacteria at debris yung mucus na yon.
Kaya lang pagka nagkaroon ka ng ulcerative colitis, problem sa colon mo, at the same time meron kang UTI, nagpuproduce ng mucus yan. Nagkakaroon ng mucus sa ihi mo, nag-a-appear na cloudy and thick, no? Kaya pag may UTI ka, ito'y infection anywhere sa urinary tract, including the bladder, kidney, and ureter and urethra. Kaya yung mucus production, yung uhog mo, ito'y paraan na ito'y natural response ng katawan mo to fight infection. Kaya ito'y common symptoms ng UTI. Kaya minsan kung meron kang burning sensation during urination, nagbabalisaw-saw ka, minsan meron dugo sa ihi mo, minsan po meron mga heart deposit ng mineral na po-form ng kidney stone, ay pwedeng mairita yung lining, mag-cause ng inflammation at mucus production. Kaya pagka meron kang severe pain sa lower back mo or abdomen, o meron kang dugo sa ihi mo, at may kasamang uhog sa ihi mo, meron kang kidney stone, na kailangan po ay ito yung solusyonan kagad. Yung mga babae, pag meron kang pelvic pain, no, ito yung mga tips para ma-prevent mo yung UTI. Damihan mo yung tubig na iniinom mo, maglaga ka ng mais, yung buhok mais, gano'n, gawin mong tubig yon, mga cranberry juice, ganyan. Tsaka basta inom talaga ng tubig para ihi ka ng ihi. Tapos pagka umihi ka, lagi ka dapat naghuhugas. Magsimula ka sa paghuhugas sa harapan, tutulo yun sa likod ng puwet mo. At ang pagpunas sa harapan, hindi yung mula sa likod, papunta sa harapan. At yung pong cranberry juice, ito po'y nagpiprevento ng UTI, sabi sa research, di ba? Kaya, tsaka pagka may asawa ka, active ka sa sex life mo, before and after ng sexual intercourse, kailangan may inom ka ng tubig, no? At tsaka yung mga babae na merong normal po yung discharge, pinuproduce ng cervix. Kaya nagkakaroon ng amount of mucus throughout the menstrual cycle. Minsan sa panahon ng ovulation, ang mucus ay lumalabas yan. Kaya yung menstrual cycle, obserbahan mo na parang may uhog-uhog na lumalabas. No? Ito yung mga cervical mucus is a part ng menstrual cycle natin na ito po'y ang sabi nakakatulong para protectionan ka. Kaya ngayon, para ma-prevent ito, magpa-check up ka. Kaya lahat kong sinasabi, humingi ka ng tulong ng doktor mo. Kasi before ovulation, nagiging sticky, creamy, or pasty yung lumalabas sa puwerta mo. Siyempre, sumasama yan sa ihi kasi magkadikit nga eh. Yung labasan ng pupo sa labasan ng ihi, halos magkadikit yan, di ba? Kaya kailangan, pero ma-alarma ka lang pag mabaho ang lumalabas, may kulay, makate, at may dugo, di ba? Kaya ang pa-check up ay napakahalaga. Kaya kung sinususpect mo na, sabi mo, meron kang mucus sa ihi mo, ay kolektahan yan. Pagkatapos, ay i-minimize mo yung mga contamination. Kaya talaga na malinis talaga. Right after na umihi ka, every time na umihi ka, hugas, ganon. Malinis palagi. Tapos yung underwear mo, nagpapalit ka twice a day. Tapos inom ka lagi ng tubig. Tapos naliligo ka. Maaring maligo ka sa umaga, sa hapon, lalo na sa tag-init ngayon, di ba? Meron po tayong crystal oil, yung concentrated plant extract ito. Nakaka-reduce ng pain and inflammation, arthritis, muscular pain. Nakaka-relieve ng headache, hilo. Amuyin mo yan, alis ang hilo mo, bara ng ilong mo. Nakiklear yung congestion mo, na-improve yung respiratory, lalo kung naninikip ang dibdib mo, dahil sa ubo, sa plema, pahid mo lang yan. May kalmanting epekto yan sa tiyan mo kung kinakabag ka, bloated ka, sinisikmura ka, kung nasusuka ka, naduduwal ka,
pahid mo lang yung crystal oil na yan. At saka, pag kinagat ka ng lamok, mawawala yung kape. At yung pag pinahid mo yan sa balat mo, ayaw ng lamok yung amoy niyan. Kaya, ano yan parang ano rin yan repelling mosquito scent. Ayaw niya yan, no? Meron siyang, at meron naman tayong activated charcoal. Maganda po activated charcoal pag may UTI ka. Ito'y pumapatay ng mga bakterya sa bituka, naiwasan yung pamamaga sa bituka. Di ba sabi ko isang reason ng mucus sa ihi mo, maaaring nagagaling sa pamamaga ng bituka mo. Kaya activated charcoal, nare-reduce yung inflammation sa colon. Nai-improve ang kalusugan ng bituka mo. At saka gumaganda to sa food poisoning, nagpiprevent ng hangover and drug overdose. Gamot sa pagtatae, nare-relieve yung kabag, yung bloating. Nag-a-absorb kasi ng gas ang activated charcoal Nare-reduce din yung bad breath. Ito po yung nag-absorb ng bakterya at toxin sa bibig. Kaya kung meron kang mucus sa ihi mo, i-try nyo po yung activated charcoal. Malaking tulong po yan. Pero inulit ko, kung may UTI ka, meron kang sexually transmitted infection, STI, meron kang kidney stone, meron kang irritable bowel syndrome, kung nakakaranas ka ng mucus sa ihi mo, napakahalaga na magpa-check up sa doktor para na-diagnose ka, mabigyan ka ng proper treatment. Meron tayong supplement na omega-3 fatty acid. Nakaka-reduce po ito ng sakit sa puso. Bumababa yung BP mo, pampababa ng cholesterol, at naiwasan yung panganib sa heart attack, stroke, and arrhythmia. Nare-reduce yung inflammation. Meron siya anti-inflammatory properties, nabe-benefit yung colon mo, yung heart mo, at nare-reduce yung bara sa ugat mo, yung mga plaque, yung pagbabara ng cholesterol, nag-i-improve yung blood flow ng dugo, at naiwasan din po yung blood clot. Nakaka-reduce din ito ng joint pain and inflammation. Kaya kung meron kang symptoma ng arthritis and other inflammatory condition like rheumatoid arthritis, itry nyo po yung omega-3. Ipaalam nyo po sa akin yung detail, no? Yung name mo, yung address mo, CP number mo, kung gusto mo magpa-deliver ng ating health product. Meron darating na rider sa inyo, cash on delivery, no? Pwede rin po GCash, pwede rin. I-charge po sa inyo ang shipping fee. Dadako tayo sa ating food for thoughts, yun ang pagwawakas. Ang sabi po dito, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished into all good works. Sabi po sa Timothy chapter 3, verses 16 and 17. Ang lahat ng kasulatan o nakasulat sa Biblia ay tinasihan ng Diyos. Ito'y may pakinabang sa pagtuturo, pagsansala, pagsaway, sa ikatututo, sa katwiran. Ang tao ng Diyos ay magiging sakdal at makakagawa siya ng mabuti dahil po ang salita ng Diyos ay nagpapasakdal sa tao. Kaya nga po, ang the Bible, the Word of God, ito yung ating pinaka-precious store. Para ma-equip tayo sa mabuting gawa, ang salita po ng Diyos, huwag natin i-neglect ang pagbabasa ng Bible. Kaya minsan meron tayong mga worldly interest, indulge tayo dyan, pero sa pagbabasa po, sabi nga, given by inspiration of God, the book of books, the highest claim, ito pong Bible, ito'y basahin po natin, wagka tayo ng understanding para ma-enlarge yung mind, ma-expand, ma-elevate ang ating yung faculties of mind. Magandang gabi po, nawa po ang pagpapala at nubay ng Diyos ang sumatin, and God bless us all.